Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Tayo po ay magbubulay sa ikalawang wika na binigkas ni Jesus samantalang siya po ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Matutungayan po natin ang talata sa Lucas 23 verse 43. At sinabi niya sa kaniya, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso." Ang talata pong ito ang naging kasagutan ng Panginoong Jesucristo doon sa isang kriminal na tumawag po sa kaniya. Dito po makita natin para po sa unang bahagi po ng ating pag-aaral, marami po ang nakapako sa krus at binigyang diin ng Biblia ang tatlo, si Jesus, pagkatapos yung pong dalawa na nakapako doon sa kaniyang tabi. At dito po sa pagsisimula po ng kwento ay yung dalawang kriminal na yaon, sila po ay pareho na tinutuya, nagsasabi ng hindi maganda sa ating Panginoon. Mga masasakit na salita, mga salitang laban sa ating Panginoon. Dito po makikita natin yan sa Mateo chapter 27 verse 44. Ano po ang sinasabi rito? At minumura din naman siya ng mga tulisang kasama niyang nakapako sa krus. Dalawa po ito na minumurang Panginoon. And then, sa aklat po ni San Marcos, Marcos 15:32b, ang sabi po, at minumura siya ng mga kasama niyang nakapako sa krus. Yun po, yun ang sitwasyon na dalawa na kriminal, pareho, nagkakaisa, minumura, inaalipusta, nagsasalita ng mga labang mga salita, masasakit na salita sa ating pong Panginoong Hesukristo. Ganyan po ang larawan ng daigdig. Ang daigdig, ang sabi po ng Biblia, lahat tayo katulad ng dalawang kriminal na yaon. Lahat tayo ay nagkasala at ni isa walang nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Meaning ay tayo po ay maliwanag ang sabi ng Biblia, kung 10 ang kautusan, magawa mo ang 9 at hindi mo magawa ang isa, ikaw po ay nagkasala. Maliwanag po yan. Ano po ang sinasabi ng salita ng Panginoon? And then titingnan po natin, ang sabi po ng salita ng Panginoon, pareho po sila na kung saan ay nanatili sa krus sa loob po ng 6 na oras. Approximately po yun. At ang sabi po ng kasaysayan at ng Biblia, mula 9:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. Ito po ay 6 na oras. Para bagang ipinapahayag po nito, ito po yung lifespan ng buhay. Kasi si Jesus, di ba? Siya po ay lumikha sa loob ng 6 na araw, pagkatapos nagpahinga kasi natapos na yung lahat ng creation sa loob ng 6 na araw. Gayon din po ang nakikita ko sa buhay po natin. Darating at darating yung araw na magwawakas po ang buhay po natin. Pero titingnan po natin, dapat bago magwakas ay makita po natin ang aral mula po sa kasamang nakapako ni Kristo, 6 na oras. At nakita natin, doon sa pagsisimula ng pagkapako, pareho silang tumutuya. Pareho silang walang pananampalataya. Pareho, amen, na hindi tinatanggap ang ating Panginoon. Pero, ito po ang maganda. Ito pong isa ay nagsisi at ang isa ay nanatili na pinatigas ang kaniyang puso. Ito naman po ay larawan ng dalawang klase o uri ng tao sa daigdig na ito. Isang nagsisisi at isang nagmamatigas, isang tumatanggap at isa na tumatanggi sa pagkapanginoon, sa pagliligtas, sa pagpapatawad ng ating Panginoon.
Tingnan po natin sa Lucas 23 verse 39. Ang sabi po ng isa, at siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Kapatid, sana tayo pare-pareho nagkasala sa Diyos, pero huwag nating pabayaan na manatili tayo sa pagkakasala, sa pagtanggi, sa pagliligtas ni Jesus, lalo na po ngayon, Holy Week, At nawa maalala natin at hindi masayang ito pong biyaya ng pagliligtas. Hindi masayang ang mensahe ng krus. Ang pagkapako ni Jesus, ang kamatayan ni Jesus, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Katulad po ng unang lalaki. Ang ikalawang lalaki, ang sabi po ng Biblia, ay nagsisi. Sa Lucas 23 verse 40, dadapwat sumagot ang isa. Nagbago po ng trato kay Jesus at pasaway na kanyang sinabi, hindi ka baga natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan. Lucas 23 verse 41, tinanggap natin ang kabayaran sa ating mga gawa. Dadapwat ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. Nakita po natin, giliw kong tagapakinig at tagapanood, na malinaw na halimbawa ang isang kriminal na ito, yung pong tinatawag na a last-minute salvation o yung tinatawag na a deathbed conversion. Habang may buhay, may pag-asa. Bawat umaga na tayo'y nagigising ay blessing. Bakit? Ito po kasi ay panibagong pagkakataon na tayo po ay maligtas, makapagpasya na tanggapin ang Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Amen? Pero sana hindi tayo maging pilosopo na katulad ng sinasabi ng marami na saka na akong magsisisi, saka akong natatanggapin si Jesus pag malapit na akong malagutan ng hininga. Opo, kung alam mo kung kailan ka malalagutan ng hininga at tatanggapin mo si Jesus, save ka pa rin, lalo na kung mula sa iyong puso. Pero ang kamatayan ay dumarating. Hindi natin alam kung kailan. Kaya ipinayo ni Apostol Pablo ang ganito, Hebreo chapter 9 verse 27. 2 Corinthians 6:2. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Kaya sabi ni Pablo, today, amen? Today o ngayon, ang araw ng kaligtasan. Today is the day of salvation. Bakit po? Dahil kapag dinalaw tayo ng kamatayan, ang sabi ng Biblia, kakambal lagi, kasunod lagi ang kahatulan. Kaya habang mayroon pong pagkakataon na ibinibigay ang Panginoon ngayong hapon na ito, ngayong oras na ito sa ating 7 palabra, habang pinakikinggan mo ang salita ng Panginoon, isang pagpapala, isang pagkakataon na tumulad doon sa isang lalaki na kung saan nagsimula man siyang matigas ang puso, nagsimula man siyang itinatwa si Jesus, nagsalita ng masama kay Jesus, pero sa katagalan, bago siya nang hina, bago siya nalagutan ng hininga, kinilala niya ang ating pong Panginoon. Amen? Kaya, sa oras na ito, pagkakataon mo ito upang ikaw ay maligtas. Kapatid, titingnan natin isa-isa ano ang ginawa ng kriminal o yung tumanggap sa Panginoon. Una, sabi po ng Lucas 23 verse 41, kinilala niya ang Panginoong Jesucristo na walang kasalanan. Opo,
maging ang mga hukom na lumitis kay Jesus ay nagsabing wala silang nakita na kasalanan sa ating pong Panginoon. Amen? At alam po natin ang dahilan ng kanyang kamatayan. Siya na walang kasalanan ay naging makasalanan para po sa atin. Dahil tinubos niya tayo ng kanyang dugo. Ibinigay niya ang kanyang buhay para tayo napapunta sa kamatayang walang hanggang kaparusahan ay magkaroon ng buhay at mabuhay na walang hanggan kasama niya doon sa kalangitan. Kilalanin mo si Jesus na siya ay walang kasalanan. And then, ikalawa, ano pa po ang ginawa ng lalaking ito? Lucas 23 verse 42. Ang sabi ng Biblia, at sinabi niya, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Kapatid, tulad ng lalaking nagsisi, ay tanggapin natin o kilalanin o tumawag tayo sa ating pong Panginoong Jesucristo. Walang pangalan, ibang pangalan na ibinigay ang Diyos Ama sa silong ng langit, sa daigdig na ito, na sukat ikaligtas ng tao, maliban sa nag-iisang pangalan, sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Marami po ang tumatawag sa Diyos at maraming pangalan ng Diyos, amen? Pero katulad ng lalaking ito, nagkaroon ng katiyakan ng kaligtasan dahil tumawag siya sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Gusto mong maligtas? Tumawag ka kay Jesus. And then, ikatlo, yan, tumawag siya o kinilala si Jesus bilang Panginoon ng kanyang buhay. Magkaiba po kasi yung tumatawag ka lang. Doon sa tumawag ka at kinilala mo siya bilang Panginoon ng buhay mo. Amen? Yung Panginoon po, magpapailalim ka sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Magpapailalim ka sa katuruan ng Panginoong Jesucristo. Ganito po ang sinasabi sa atin ng Lucas chapter 23, verse 42. Ang sabi niya, and he said unto Jesus, ang sabi po ng isang lalaki, ano po, yung tumanggap, Lord. Amen? Kaya kinilala niya si Jesus bilang Lord ng kanyang buhay. Panginoon ng kanyang buhay. Amen? Na kung saan ay dito nakikita natin yung si Jesus kasi hindi lang Savior, hindi lang siya nagliligtas. Kailangan po pagkatapos ng pagliligtas, kailangan maging Panginoon siya sa buhay po natin. Amen? Okay, tingnan po ninyo, yun po ang sinasabi ng Lucas 23 verse 42. Pagkatapos po ng pang-apat, ninasa niya ang kaharian ng Panginoong Diyos. Ano po yung kaharian? Amen? Yun po ay ang kalangitan. Dumating si Jesus, nagkatawang tao. At ang isa sa mga pinakahuling mga pananalita niya nang siya ay nasa katawang tao, katawang lupa. Manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Ako'y dadako doon upang hipaganda ko kayo ng matitirhan. At kapag nangagtapos na, babalik ako sapagkat gusto ko kung nasaan ako, ang sabi ni Jesus, ay doroon din kayo. Amen? Kaya po itong lalaking ito, sumigaw siya na kung saan sabi niya, Jesus, halalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Kahit na nakikita niya ang kamatayan, yung pong parang naghihingalo doon sa krus ng Kalbaryo, hinahabol ang kanyang paghinga. Pero nakita niya, hindi katapusan ng buhay doon sa krus. After ng kamatayan,
ay may buhay na naghihintay doon sa kalangitan. At yung buhay na yaon ay perpekto. Yung buhay na yaon ay may mga mansyon. Ang buhay na yaon, hallelujah, nandoon ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Meron siyang kaharian. Kaya sabi po ng Lucas 23 verse 43, at sinabi niya sa kaniya, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Nakita po natin ang naging dulo ng buhay ng dalawang tao na naipako kasabay ng Panginoong Jesucristo. Isang nagsisi at isang hindi nagsisi. Yun po ang dalawang mukha ng buhay. Dalawang klase ng tao sa daigdig na ito. Pare-pareho tayo nagkasala. Ang pagkakaiba lang, katulad ng pinapakita ng ikalawang wika, ang isa'y nagsisi, ang isa'y hindi. Ano pa rin ang pagkakaiba? Amen? Yung isa, tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Yung isa, nanatili siya ang Panginoon ng kanyang sarili. Amen? At ang ikatlo, nakita po natin ang pinakamahalaga, ninasa niya. Amen? Ang manirahan, mabuhay, nakasama ng Diyos sa buhay na walang hanggan, sa kaharian ng ating pong Panginoon. Kaya ngayong oras na ito, alin sa dalawang lalaki ang iyong tutularan? Si Jesus, katulad noon, buhay siya, hindi nagbabago. Naghihintay sa ating pong mga desisyon. Tatanggapin mo siya sa buhay mo at susunod sa iyo ang kanyang kaligtasan, o tatanggihan mo at sa oras ng kamatayan, susunod sa iyo ang kahatulan. Ang sabi po ng Biblia, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya ay di na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang parusahan ng sanlibutan, kung hindi iligtas sa pamamagitan nito. Sa verse 18, John 3:18, amen? Sa kanila na sumampalataya may kaligtasan, pero sa kanila na hindi sumampalataya ay hinatulan na. Dahil hindi sila sumampalataya katulad ng isang lalaki sa ating pong binasang talata. Ang ikalawang wika, hanggang sa kauli-ulian ng buhay niya, nagmatigas at tinanggihan ang alok na kaligtasan, pagpapatawad, buhay na walang hanggan, mansyon doon sa kalangitan. Nawa, ngayong oras na ito, hinihintay ng Diyos at alam ng Diyos ang iyong magiging kapasyan. Sasabihin mo ba, opo, Panginoon, alalahanin mo ako, ang aking kaluluwa, gusto ko makasama kita sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa ikalawang wika na napakaganda ng mensahe na ibinigay nito sa amin. In Jesus' name, Amen. God bless.